Simulan na natin ang ikatlong istorya. Papunta sa kastilyo ng Pendragon, makikita ang isang karwahe na may sakay na napakagandang babae na may kulay lila na mga mata at buhok. Habang ito ay bumabiyahe, ang kanyang kawal ay tumabi dito at tinawag ito, at nasambit nito na pagkatapos ng 3 taon ay makikita na nito ulit ang kanyang fiancé, ngunit hindi ito pinapansin ng babae. Subalit kahit na ganoon ay patuloy pa din ito sa pangungulit, nasambit din ito na pwede nitong sabihin ang kanyang nararamdaman ngayon. Ang kawal na ito ay ang head knight na si Joseph Braden, galing sa pamilya ng Count Sayrod. Napabuntong hininga na lang ang babae at sinabing, bakit nito kailangan sabihin sa isang tao na tulad nito at huwag niya itong alalahanin at gawin lang niya ang kanyang trabaho. Ang babaeng ito ay si Lady Luna Sayrod, at ito ang fiancé ng ating bida na si Aaron Pendragon. At habang ito ay nasa loob ng karwahe ay napabuntong hininga na lang ito at napaisip ito kay Aaron, dahil sa pagkakatanda niya ito ay mahina at kawawang lalaki. At hindi din malinaw ang kasarian nito. At kahit na pumunta siya para makipagkita dito, ito ay magtatago lang, kaya ang pakikipag-usap sa kanya ay imposible. At na-engage lang ito dito dahil makakabenepisyo ang kanilang pamilya. Subalit ito ay magtatapos ngayong araw dahil ang kanyang ama na si Count Sayrod ay nagpasya na tapusin ang kasalan. Dahil ang kapangyarihan ni Duke Pendragon ay labis na bumaba sa mga nakaraang taon, kaya walang magiging benepisyo ang pagpapakasal nila sa pababang pamilya. At kahit pa ganoon, ay simula pa lang nung una ay hindi niya na ito kinikilala bilang kasintahan dahil ito ay mahina. At ang katotohanan ay gumaan ang loob nito nang sabihin ng kanyang ama na kailangan nitong makipaghiwalay sa kanya. At habang si Luna ay nasa loob ng karwahe na nag-iisip ay patuloy pa rin sa pangungulit si Joseph, nasambit nito na kahit ang pagpunta nila ay para ipaalam sa kanila ang hiwalayan, ay nagtataka ito kung lumaki ba si Aaron dahil matagal niya din itong hindi nakita. Ngunit tiningnan lang ito ng masama ni Luna, at sinabing ito ay hindi isang bagay na dapat niyan alalahanin, at saka, siya na ang magsasalita kaya manatili na lang itong tahimik at huwag guluhin ang kanilang mga bantay. Ngunit natawa lang itong si Joseph. At nasabi nito na hindi ito gagaling katulad ng mga kabalyero sa pamilya ng Pendragon, at kahit pa ito'y nagising o hindi, ay hindi na nito mababalik ang kanilang nakamit na karangalan kagaya ng nakaraan sa kanilang pamilya, dahil si Aaron ay nabigong gumawa ng kasunduan sa dragon. Kaya sigurado ito na ang pamilya ng Pendragon ay patuloy na bababa sa puntong ito. Ngunit nasambit din ni Joseph na kung siya ito, ay mabibigyan ito ng mas marami pang karangalan ang pamilya ng Sayrod, karangalan mas higit pa sa pamilya ng Pendragon. At dahil sa sinabi nito ay bigla itong tinawag ni Luna para tumigil, at sinabing ito ay hindi kaaya-aya, kaya maaari na itong umalis sa harap niya. At si Joseph ay sumunod na lang sa utos at humingi ng pasensya kay Luna. At dahil dito napaisip si Luna kung mayroon nga bang respetadong lalaki sa pamilya ng Sayrod o ng Pendragon. At napabuntong hininga na lang ulit ito at napasabi sa sarili na, kung meron man ay marahil ito ay mahina o mayabang. At hindi nito gusto ang kahit ano sa dalawa. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay naabot din nila ang kastilyo ng Pendragon. At sina Lady Luna at ang kanyang kawal ay hinarap ng mga Pendragon sa kanilang pasukan. At nagbigay respeto si Luna, sa pagbati sa pamilya ng Duke at nasambit nito sa mga ito na matagal silang hindi nagkita. Dahil dito ay agad-agad na tumakbo si Irene papunta kay Luna para yamakap, at nasambit nito na ang ganda nito ay hindi nagbago. At nasabi ni Luna, na matagal din silang hindi nagkita ni Irene. Pagkatapos ay nagsalita si Lady Helene at nagpasalamat ito sa pagpunta dito, at sinabi niya na inaabangan ng buong pamilya ang kanyang pagdating. At inutusan nito si Aaron na dalhin siya sa kanyang tutuluyan na kwarto. Dahil dito napaisip si Luna na si Aaron ay talagang kawawa, dahil hindi man lang niya ito mabati ng maayos nang wala ang kanyang ina sa kanyang tabi. Ngunit tinignan lang ito ni Aaron, at sinabihan niya ito na sasamahan niya ito papunta sa kanyang kwarto. Ito ay labis na ikinagulat ni Luna, dahil hindi ito ang kilala niyang Aaron noon na mahiyain at natatakot sa tao. Habang ito ay walang may masabi, natanong ni Aaron kung okay lang ba na ang kanyang kawal ay manatili sa magkahiwalay na kwarto. Ngunit ito'y natutulala pa din, kaya ito'y agad niyang tinawag. Dahil dito ay ito ay nagulat at nanghingi ito ng pasensya at nagsabi ito na okay lang na ito ay mahiwalay. At dahil parang walang pakialam si Luna ay napaisip si Aaron sa kanyang narinig kay Irene na ito'y may tahimik at kalmadong personalidad,
Ngunit ang pagkakaroon ng ganitong ugali sa kanyang kasintahan na hindi nakita ng 3 taon ay hindi tama, at napaisip din si Aaron na itong kasalan nila ay para lang sa benepisyo ng mga pamilya. At habang papalapit sila sa silid, binuksan ni Lindsay ang pinto, at itong dalawa ay kanyang tinawag para papasukin. Agad din ang dalawa na pumasok, at habang ang mga ito ay naglalakad. Natanong nito kung ito ba ay maghahanda ng tsaa. Sinagot ni Aaron na siya na ang bahala dito, at ito ay sumang-ayon at agad-agad na umalis para maghanda. Habang ang dalawa ay nag-uusap ay nakamasid lang si Luna sa likod. Dahil napansin ni Aaron na si Luna ay nakatayo lang, nasambit nito na huwag lang siyang tumayo doon at ito'y maghanap ng gusto niyang lugar at umupo. Dahil dito ay hindi ito makapaniwala at napatanong ito sa sarili kung ano ang nangyayari. Naalala na lang ulit nito ang nakaraan kung saan si Aaron ay hindi makatitig sa mga mata ng tao na kanyang kinakausap. Ngunit ngayon ito ay sobrang naiiba dahil ito ay nakikipag-usap sa kanyang maid ng walang problema. At dahil dito, sabi ni Luna kay Aaron na ito ay nagbago. At napatanong na lang si Aaron kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nasambit na lang ni Luna na alam niya na hindi nito naaalala ang nakaraan, at napatanong ito kung naalala niya ba ito. Napaupo na lang si Aaron na para bang walang pakialam at nasambit nito na wala itong may naalala sa mga nangyari bago pa ito nagising. At napaisip si Luna na dahil nawala ang kanyang alaala ay siya ngayon ay naging ibang tao, at kahit pa ganon. Ito'y ngayon naging maayos na lalaki na kahit ang dati niyang sarili ay hindi maikukumpara. Napaisip din ito, dahil sa bagong Aaron ay posibleng bumalik ang dating karangalan ng Pendragon kaya ito'y ikinapula ng kanyang mukha. Si Aaron ay tinitigan lang ito pero sa isip nito ay kailangan itong mag-ingat, dahil kaunti pa lang ang kanyang impormasyon sa mga kalapit na pamilya kaya hindi nito alam ang magiging epekto kung ito ay magdudulot ng gulo sa pamilya ng Seirad. Ngunit may napansin itong kakaiba kay Luna simula pa lang ng kanilang unang pagkikita. Nararamdaman nito na ito ay may tinatago. Dahil dito ay nagplano ito na magbigay ng mga tanong para matuklasan ito. At ito'y nagsimula, nagsabi ito kay Luna na ang sarili niya ay labis na iiba sa ngayon. Ito ay ayon sa kanyang mga kapatid at maids kaya hindi ito nararapat kaikasal sa kanya. Kaya dapat nilang itigil ang kasalan. Ang mga nasabi ni Aaron ay labis na ikinagulat ni Luna at agad-agad itong nagsabi na huwag. At dahil dito ay nanghingi ito ng pasensya sa biglang pagsabog ng kanyang emosyon. Dahil dito ay napisil na lang nito sa kanyang damit at napaisip sa sarili kung ano ang kanyang ginagawa, dahil napagdesisyonan na ng kanyang ama ang pagtigil ng kasalan at ang pagpunta na lamang nila dito ay para na sila ay sabihan. Pero napaisip din ito na kahit anong pagbabago ng isang tao ay hindi nito maibabalik ang karangalan ng Pendragon. Ngunit nang sasabihin na sana ito ni Luna, ay biglang tinawag ng maid si Aaron. Dahil bumalik ito bago mahanda ang tsaa ay napatanong si Aaron kung ano ang problema, at nasambit nito na ito'y pinapatawag ng dukesa para pumunta kaagad sa audience room kasama ang Lady Seirad. Natanong ni Aaron kung bakit, at nasambit ni Lindsay na mayroong kaguluhang nagaganap dahil sa kawal na kasama ni Luna. Dahil dito napatingin si Aaron sa kanya at ito ay kanyang ikinagulat. Makikita sa mukha ni Luna ang pagkainis dahil ito'y masamang oras para dito. At kahit na sinabihan niya ang kanyang kawal na huwag gumawa ng kaguluhan ay sinuwi pa din ito ang kanyang utos. Dahil dito ay napatayo si Aaron sa kanyang inuupuan at sinabi nito kay Luna na ito'y gumagawa ng itsura na para bang ito ay may tinatago nung una itong dumating, kaya natanong nito kung ito ba ngayon ay may pinaplanong masama. Ngunit wala itong may masabi at napaisip na lang ito na ito'y masasabi na niya sana. At dahil sila ni Aaron ay hinahanap na, ay nasabi niya na lang kay Luna na pakikinggan niya na lang ang sasabihin nito mamaya. Dahil dapat muna nilang pigilan ang kanyang kawal. Sa mga kilos ni Aaron ay napaisip si Luna kung ano ang nangyari dito dahil sa malaking pagbabago nito, at kahit pa ganun pa man ay kailangan nila ngayong pigilan si Joseph. Kaya sumang-ayon nito, at dali-dali silang pumunta sa audience room. Sa audience room, na napapalibutan ng maraming kawal na nakatayo sa gilid, naruroon si Nahilin at ang butler kasama ang kawal ni Luna na si Joseph Braden. Maririnig dito ang pagsigaw ng butler dahil hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kawal tungkol sa kanselasyon ng kasal. Galit na napatanong ang butler kung ito ba ay totoong gusto ng Count Seirad. At napasagot ito na ito'y tama dahil ang pakay nila sa pagpunta nila ay para sabihin ang impormasyong ito sa duke na si Aaron.
Dahil walang impormasyon sa kanyang tatay ay si Eren ngayon ay tumatayong duke ng pamilya. Dahil dito si Helene ay nainis sa mga sinabi ni Joseph, at napasigaw ito kung sila ba ay handa sa responsibilidad para sa problemang lalabas dahil dito. At si Joseph ay nagsabi ng siyempre na may halong asar. At dagdag nito, bilang paghingi ng patawad, sinabi ng Count na ipapasa nila ang pagmamay-ari, hindi lang ng gold mines kundi pati ng crystal mines sa hangganan ng kanilang teritoryo. At magbibigay din ito ng 2 pabrika ng kahoy sa kagubatan ng Brainyard sa pamilya ng Pendragon. Dahil sa sinabi ni Joseph ay nagulat si Helene at ang butler, at napatanong na lang ang butler kung ito'y totoo. Ngunit wika ni Joseph, na naiinis na may halong pang-asar, ay wala ni isa sa mga empleyado o mga kawal ang nasisiyahan dito, kaya gusto ba nila itong gumawa ng suhestyon. Dahil sa ipinakita nitong asal, ay nainis din ang butler at Lady Helene, at pareho itong napaisip kung gaano karami pa niyang nais na insultuhan ang kanilang pamilya. At napaisip din si Helene na ang kanilang pamilya ngayon naghihirap sa mga problema sa pera. Ngunit hindi kakayanin ng kanilang karangalan kung tatanggapin nila ito. Kaya napasigaw si Helene habang nakaupo na gusto nitong tanggihan ang suhestyon na yan. Ngunit pasar pa din itong sinagot ni Joseph, kung sigurado na ba ito dahil ito ay maaaring pagkakataon para sa kanila na maisaayos ang kanilang pamilya. Dahil sa patuloy na pang-aasar ni Joseph sa kanilang pamilya ay nagalit na si Lady Helene, at mayroon sana itong sasabihin ngunit mayroon silang boses na narinig papasok sa audience room. Sandali, wika nito, kaya napatingin sina Helene at ang butler dito at pati ang mga kawal na nakalinya ay bigla na lang din napaluhod sa kanyang pagpasok. Ito ay ang kasalukuyang duke ng Pendragon family na si Eren Pendragon at kasama nito si Luna. Dahil sa pagpasok ni Eren ay natuwa ang butler at ang kanyang ina. At napasambit na lang sila sa pangalan nito. At si Joseph naman ay natuwa dahil sa pagdating nito, dahil sa isip nito ay papatunayan niya kay Lady Luna na siya ay mas karapat-dapat dito kesa sa sutil na batang ito. At si Eren ay nagpatuloy maglakad sa trono at napaupo. At dahil dito ay tinawag ang atensyon nito ni Joseph, at sinubukan itong magtanong ngunit ito ay agad-agad na tinanong ni Eren kung sino ito nang may iritado na mukha. At dahil dito ay ito ay natigilan at di alam kung ano ang ibig sabihin nito kaya sinabi ni Eren na hindi nito natatandaan ang anumang nangyari bago pa ito nagising, kaya hindi niya din ito matandaan. Kaya napangiti si Joseph dahil sa pagkawala ng alaala nito at sa isip pa nito. Kahit pa nagbago ang personalidad niya ay hindi magbabago ang katotohanang siya ay isang hangal. Kaya ipapakita pa rin ito ang kaibahan ng kanilang karangalan. At dahil dito, napasambit ito na ito'y nakikiramay sa kanyang problema. At sinubukan nitong magpakilala, ngunit sinabihan ito ni Eren na umalis. At ito'y ulit na natigilan at napatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabihan lang ito ni Eren na hindi siya interesado dito. Dahil ito ay isang kawal lamang kaya ito'y umalis na. Sabay galaw ng kanyang kamay para ito'y umalis sa kanyang harapan. Napasigaw na lang si Joseph kung ano ang ibig sabihin nito, at ang ginagawa nito ay kabastusan. Ngunit napatitig lang sa kanya sa ilalim ang mga Pendragon sa kanilang kinauupo ang trono, at sinambit ni Eren na pinaniniwalaan nito na siya ang bastos dahil sa pagpunta nito sa kanilang kastilyo. At sinabing muli na ito'y umalis na sa kanyang harapan dahil ito'y isang kawal lamang. At nagbanta ito na may halong galit at inis, na huwag siyang pilitin na ulitin ang kanyang mga sinabi. At ito ay labis na ikinatakot ni Joseph. At dahil dito napatingin na lang si Luna sa kanya habang siya ay naninigas sa takot. At pagkatapos nito kay Joseph ay lumipat ang pansin nito kay Luna, at kinuha niya ang atensyon nito. Nasambit ni Eren, na mukha ang mga ito ay nagtatalo tungkol sa kanselasyon, at tinawag nito si Luna sa paggalaw gamit ang kanyang kamay para ito'y lumapit. Dahil gusto niyang makausap ang taong may kinalaman dito. Habang nasa harap si Luna ni Eren, ay ito ay napaisip na hindi nito inaasahan ang ganitong sitwasyon kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya napatayo na lang ito nang walang may masabi. Kaya nasambit ni Eren, kung totoo ba na dahil gusto nitong kanselahin ang kasal ay magbibigay sila ng gold mines at crystal mines dagdag pa ng 2 pabrika ng kahoy. Dahil dito ay sumang-ayon agad si Eren, at nasabing pantay na sila dahil dito. Ang nasambit na salita ni Eren ay labis na ikinagulat ni Luna, Lady Helene at ng butler. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Lady Helene sa mga kanyang nasabi at napatanong ito kung saan niya ito natutunan.
At ang butler naman, dahil sa pagkabigla ay hindi ito sumasang-ayon at napatanong ito kung alam ba nito na ito ay tungkol sa mga Pendragons. At nasambit nito na dapat itong mag-isip ng mabuti bago magbigay ng desisyon. Ngunit sinagot ito ni Aaron na marami ang kanilang dapat na gawin para maging malakas muli ang mga Pendragon. At dagdag pa nito habang nakikita niya ang dati niyang sarili, hindi ito ang tamang oras para magalit dahil lamang sa isang engagement at kahit paanong gawin nila ay hindi na nila mababago ang desisyon ni Count Sirad. At tinanong nito si Luna kung ito ba ay tama, pero wala itong may masabi at ito ay nauutal lang. At napaisip na lang ito na dapat sinabi niya na lang na ayaw niya pakasalan ang kagaya nito. Ngunit ito'y napahawak na lang ng mahigpit sa kanyang damit at hindi niya man itong aminin pero ngayon ito ay in love sa kanya. Dahil hindi ito makasagot, nasambit ni Aaron na mukhang ito ay may problema sa pagsasagot. At dagdag pa nito, hindi nito kailangan sumagot dahil ang opinyon niya ay hindi mahalaga sa pamilya ng Sirad at tatanggapin nito ang kanselasyon ng pamilya ng Sirad. At dahil dito ay may sasabihin pa sana si Luna pero ito'y natahimik na lang, kaya natanong ni Aaron ang kanyang ina kung okay lang ba ito dito. At sumagot ito na oo, dahil siya ngayon ang pinuno ng pamilya ng Pendragon, kaya may tiwala ito dito. At si Aaron ay napangiti dahil dito. Dahil dito ay inihayag niya sa harap ng mga tao sa loob ng silid, bilang isang duke ng Pendragon, ang kasalan sa pagitan niya at ni Luna Sirad ay opisyal ng kanselado. At dahil dito si Luna ay malungkot, si Joseph naman ay galit dahil sa kanyang kahihiyan na naranasan. Ngunit ang butler at si Lady Helene ay masaya sa desisyon ni Aaron. Pagkatapos ng mga pangyayari ay agad din na lumabas si Aaron. At habang ito ay naglalakad kasabay ng kanyang maid ay napaisip na lang ito, hindi lamang ang ulo nito ang sumasakit dahil maraming itong iniisip, at dahil din napilitan itong harapin ang mga boring na bagay kagaya ng engagements. Naisip din nito, na tama ang kanyang desisyon na tanungin si Irene tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon, at kung makakamit nito ang ganoon karaming kayamanan ay walang rason para tanggihan ang kanselasyon dahil ang Crystal Mines ay mayroong magic resource na makakatulong sa kanila, at ito ay aasa sa minahan para dumating ang mga high-level na magician sa kanila. At habang si Aaron ay naglalakad at sunod-sunod ang kanyang maid ay napadaan sila sa isang malaking larawan, at dahil dito ay napahinto si Aaron at tinitigan niya ito. At naalala niya ang kanyang nakitang matandang babae na bigla na lang naglaho. Dahil dito ay natanong ni Aaron si Lindsay kung sino ang babaeng ito na nasa malaking larawan. At sinagot ni Lindsay na ito ay ang nakakatandang kapatid ng ama ng dating duke na si Clyne Pendragon. Ang babaeng nasa larawan ay si Atia Pendragon. At dahil dito napasambit si Aaron ang kanyang pangalan, nang bigla na lang may sumagot sa kanya na siya lang ang nakakarinig. Pansin kong tinawag mo ang aking pangalan. Batang Pendragon, wika nito. At biglang napalingon si Aaron kung saan galing ang boses, at kasama ng liwanag ng paglubog ng araw ay makikita ang matanda na nakatayo sa bintana. At nagsabi ito kay Aaron na meron itong gustong itanong sa kanya, kaya sila ay mag-usap ng saglit.